Magandang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Basahin po natin ang aklat ng Awit, Kabanata 117. Awit ng pagpuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya walang wakas. Purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Diyos ang mapagpaling sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na antas ng pagpupuri. Maraming po salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa patnubay, proteksyon na patuloy pinapagkaloob sa bawat isa mong anak. Maraming po salamat. Lord Father God, sa muli namin pagkita-kita ngayong gabi, nawa po ipangunahan niyo po ang aming gawain, pangunahan niyo po ang aming tagapanguna, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at ang isip sa iyong mensahe na ipapagkaloob mo sa amin ngayong gabing ito. Ganun, Panginoon, sa magdadala po ng mensahe, nawa po ibasbasan mo siya. Bigyan po siya ng patnubay, Panginoon, kung ano man po ang iyong mensahe na ibibigay sa kanya, Panginoon. Lord Father God, nawa po ang mensaheng ito ay aming maisabuhay at may sa puso, Panginoong Sus. At nawa po ay kayo patuloy pa din na manguna at kayo po ang maging gabay namin sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Maraming po salamat sa inyo. Ito po yung aming dinalangin at ibinabalik po ang kapurihan sa pinakamasisong pangalan ng aming Panginoong Kristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ako po pala si Casey Lynn Gonzalez. Anak po ako ni Diaconisa Chona Pagkalinawan. Wala po akong ibang sasabihin kundi salamat dahil never kaming pinabayaan ni Lord sa pang-araw-araw naming ginagawa. Doon pa lang po malaking pasasalamat na yun. And then po pag namamalengke kami ni nanay sa madaling araw, sa pagising pa lang po namin, malaking pasasalamat na po yun. Kasi binigyan niya kami ng panibagong buhay. Pagpuntang palengke hanggang sa pag-uwi namin, malaking pasasalamat pa rin po yun kasi hindi kami napapahamak. Hanggang sa maghapon namin ginagawa. Doon pa lang po ay malalaking pasalamat na po yun sa Panginoon. Dahil never niya kaming pinabayaan sa punan po ng buong pamilya po namin. Doon pa lang po ay malaking pasasalamat na po yun. Kaya po if ever na magkaroon tayo ng pagsubok o dinadanas na problema, di naman po ibibigay ni Lord yun kung hindi natin kayang i-resolve. May ibibigay siyang paraan para makaya natin yun. May ibibigay siya na tao or kung hindi man yung mga bagay na makakawala ng problema natin. Basta po patuloy lang po tayong magtiwala. Wag po mawawala yung pananampalataya natin dahil po tinetest ni Lord ang faith natin kung hanggang saan. Lahat ng pagsubok, lahat po yan kaya natin lagpasan basta po kasama ang Lord. Wag susuko. Yun lamang po. Maraming salamat.
Isang magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayo po ay magbubulay-bulay sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaunawaan upang ito ay hindi lang mabatid kundi maipamuhay. Sapagkat ang nais ng Diyos ay hindi lang natin marinig ang kanyang salita upang masunod at maisakatuparan. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, basbasan mo po ang labi ng iyong abang lingkod upang ang lahat ng mamumutawi dito ay tanging sa iyo lamang nang gagaling, Ama. At hayaan mo po na basbasan ang bawat isang nakikinig sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng kabanatang 8 ng aklat ng pangalawang Korinto. Tungkol po ito sa tamang pagbibigay ng tulong ng mga taga-Macedonia sa mga kapatirang naghihikahos. Ang mga taga-Macedonia ay huwaran ng mga mananampalataya noon. Noon pa man hanggang sa ngayon. Tunay na nakaka-bless ang kanilang pagbibigay ng tulong. Maaaring nabasa na po natin kaninang umaga ang kabuuan ng Kabanatang 8 ng 2 Corinthians, ngunit sa gabi pong ito ay pagtutuunan natin ang unang talata hanggang sa 5. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ay pinakitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumaranas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin. Ibinibigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon po sa ating mga binasang talata, sabi, nasa anong kalagayan ang mga taga-Macedonia noon? Una, sila ay dumaranas ng matinding kahirapan. Ibig sabihin, naghihikahos. Pangalawa, sila ay nasa mahigpit na pagsubok. Paano daw sila magbigay? Una, masayang-masaya. Pangalawa, bukas ang palad sa pagbibigay. Ano ang nais nila? Sabi, nais nila na mabigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. So ano po ang maganda sa ipinakita nila noon? Ipinakita nila na walang imposible kung nais makatulong. Pinatunayan nila na walang dahilan o hadlang upang makatulong. Bakit kaya sila ganun? Ayon po sa ating binasa, sabi ibinibigay nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at sa mga misyonero tulad ni Pablo at sa mga kapatirang nangangailangan. Sa panahon po natin may tamang pagbibigay kung nais nating makatulong, nawa gayahin po natin sila. Maaring hindi po tayo nakakapagmisyon, pero marami ang mga misyonero na pwede nating suportahan sa sariling iglesia, sa distrito at sa national mission. Nawa tulad ng mga taga-Macedonia, ganun din ang ating saloobin, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga taong matulungin at nasusuklam sa mga hindi tumutulong at mga makasarili. Tunghayan po natin ang ilang talata mula sa aklat ng Kawikaan. Ang sabi po sa Kawikaan, Kabanatang 21, talatang 13 ay ganito, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap.
Napakahirap po nun, ano? Ibig sabihin dito, kapag hindi tayo nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan, maaaring dumating din ang panahon na kailanganin natin ang tulong nila, pero wala din tutulong sa atin. Sa Kawikaan, Kabanatang 22, talatang 9, ito po ang sinasabi. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. So may dahilan ba para tayo ay magdamot? May dahilan ba upang tayo magkait ng tulong? Wala, di po ba? Kasi sabi kapag tayo nagbahagi, tiyak na tayo naman ay pagpapalain. Yan. Sa Kawikaan 27, talatang 28, ganito po ang sinasabi. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Abay, napakahirap po nito, ano? Matindi ito. Kapag tayo tumulong sa mahirap, hindi tayo pagkukulangin, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Parang sinasabi po na kapag binaliwala natin ang mga taong nangangailangan ng tulong, ay may sumpang nakalaan para sa atin. At yun po ang dapat nating iwasan. Bilang mananampalataya, naniniwala po ako na tayo ay mga may kusang loob. Kahit hindi po tayo hinga ng tulong, kapag nakita natin nangangailangan ng ating kapwa, meron tayong pagkukusa. Ano ang dahilan? Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Di ba sabi nga po, mahalin natin ang ating kapwa tulad na ating pagmamahal sa ating sarili. So, kung ano ang kailangan ng ating kapwa, kung kaya nating ibigay, bigyan po natin sila ng pansin at wag nating isang tabi lamang. At sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 27 hanggang 28, ganito po ang sinasabi. Ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahang magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mong sabihin, bumalik ka, bukas ibibigay. Para sinasabi po dito na kung mayroon naman tayo ngayon, huwag na natin ipagpaliban ang pagtulong. Huwag na natin silang paasahin, huwag na natin silang pabukas-bukasin. Kung may kakayanan naman, right away, ibigay natin yung ating tulong. Kasi hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari sa kanila sa kinabukasan. Baka kapag handa na tayong magbigay, hindi na pala nila ito kailangan dahil wala na sila or may nangyari na sa kanila. So, sabi, pinakikita dito na right away, ibigay mo kung may kakayanan ka. Sa buhay ko po, na-experience ko po na kapag may lumalapit sa akin ng tulong at nagkataong walang-wala din ako, nagkataon na nasa panahon din na ako ay nangangailangan. Pero kapag may lumapit sa akin, sa kagustuhan kong makatulong, sinasabi ko, bumalik ka bukas. Po, minsan di maiwasan, wala ka rin itutulong, pero sa kagustuhan mong tumulong, gagawa ng paraan. Minsan sasabihin ko, sige, manghiram ka muna sa iba. At bukas, kahit wala pa ako siguradong pagkukunan, gumagawa po ako ng paraan. At sinasabi kong bukas, ibalik mo yan sa kanya at ibibigay ko sa iyo. Yun po yung kanaisan mong makatulong. Katulad ng mga taga-Macedonia, ano po sabi? Nasa panahon sila ng paghihikahos. Nasa panahon sila ng mahigpit na pagsubok. Pero dahil mahal nila ang Panginoon, mahal nila ang gawain ng Panginoon, mahal nila ang kanilang kapwa. Tunay na sila po ay kusang loob, bukas ang palad na tumutulong. No po? Nagagawa nila ng paraan. So, kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos, kahit hindi po tayo hinga ng tulong, kung may nakikita tayo na nangangailangan na kapwa natin, may mga gawain sa iglesia na kailangan tayo ay sumuporta,
magpusa na po tayong tumulong sapagkat iyon ang nais ng Diyos. Katulad ng mga taga-Macedonia, tayo po ay maging bukas ang palad. Dahil meron nga, sa mga binasa po nating mga talata, may pangako siya. Ngunit kapag nagbulag-bulagan tayo, binaliwala natin ang kapwa natin yan, samantalang may kakayanan nun tayo, ang sabi, susumpain ang nagbubulag-bulagan. At nawa hindi po ito mangyari sa atin. Bilang mananampalataya, naandun ang pag-ibig natin sa Diyos, naandun ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang puso natin ay nasa nangangailangan, ang puso natin sa mga nagmimisyon, mga taong humahayo para ipalaganap ang kanyang banal na salita. Hindi man po tayo makasama, hindi man po tayo makagawa ng ganon, pero kung may kakayanan po tayong suporta po tayo. Lalo't higit, tayo po ang iglesia po ay nasa panahon ng pangangailangan dahil meron po tayong Project Noah. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may kakayanang makabahagi sa proyektong ito. At naroon ang puso natin na tunay at tapat na tutulong, makikibahagi, makikibalikat sa gawain ito. Sapagkat maganda naman po ang proyektong ito. Nawa po sa gabing ito, sa maikling mensahe na ito, mapukaw ang ating mga puso, mapukaw ang ating mga isip, ang ating mga damdamin na suporta po tayo sa ating iglesia. Suporta po tayo sa ating mga kapatiran na nangangailangan. Ang sabi nga, kung may kakayanan ka, wag mo na ipagpabukas pa. Right away. Na po? Bukas palad sapagkat ang Diyos ay may pangako sa mga matulungin. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Tayo po'y manalang. Salamat po, Diyos. Nawa, Ama, sa lahat ng nakapakinig sa gabing ito, ikaw po ang patuloy na pumukaw sa puso at damdamin nila. Hayaan mo po na maging katulad ng mga taga-Macedonia, Ama. Sila ay may kusang loob, sila ay bukas palad, at ang kanaisan nila ay mabigyan sila ng pagkakataong makatulong, Ama, sa iba't ibang bagay, Ama. Hindi man po sa financial, pero yung talent nila, maitulong nila, maipagamit nila, yung kanilang oras, maibigay sa iyo, Panginoon, at tunay na Ama na ikaw ang magpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aking samadalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo umawi at mamuri sa ating Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Minsan pa tayo mula. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Tayo lahat. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat na lumalapit sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang
Mula sa Una Kronika 29:10-11. Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel, ang aming Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. At ngayon, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.